Ang mga kontrabida sa pelikulang Hoppers ay talagang mapanganib. Mula sa mga genocide, teroristang gawain at kahit mga kidnapping, mapapaisip ka kung ang Hoppers ba ay isang pelikula tungkol sa kalikasan o baka naman ito ay tungkol sa pinakamapanganib na kartel sa buong Pixar. Tingnan natin ang mga krimen ng mga kontrabida sa pelikulang Hoppers. Si Mayor Jerry? Si Mayor Jerry talaga! Sobrang nainis ako sa kanya nung napanood ko ang pelikula. Pero sa totoo lang, alam niya sa sarili niya na mali ang ginagawa niya. Pero hindi ibig sabihin ligtas siya sa parusa sa mga krimen niya. Una sa lahat, sinusubukan niyang iligal magpatayo ng highway sa protektadong natural na tirahan. Pero para magawa ito, illegal siya naglalagay ng mga device na naglalabas ng tunog para maisturbo ang mga hayop sa tunog na ito at mapilitan silang umalis sa lugar na iyon para payagan siya ng gobyerno na magtayo doon. Kaya ang mga pagsira at pagpapasabog na ginawa niya ay ilegal. Bukod pa sa posibleng pinsala sa pandinig na naidulot niya sa iba't ibang uri ng hayop at sa hindi makatarungang pag-aalis sa kanila sa kanilang tirahan. Nagkaroon ng pandaraya sa kalikasan dito dahil minanipula niya ang ekosistema para magmukhang walang hayop at maitayo ang kanyang proyekto. Isa itong napakabigat na krimen na maaring magresulta ng 5 taon na pagkakakulong at multang $250,000. Bukod pa rito, sinira niya ang protektadong tirahan na magdadagdag pa ng 5 taon na pagkakakulong at karagdagang $250,000 na multa. Huwag din kalimutan ang pinsala niya sa mga hayop. Mabuti na lang hindi ito malala, kaya 1 taon lang na kulong at $10,000 na multa ang parusa sa kanya. Panghuli, inabuso niya ang kapangyarihan sa paggamit ng posisyon para manipulahin ang gobyerno at maisakatuparan ng konstruksyon na nauwi sa 10 taong kulong at $50,000 na multa. Simula noon, nanatili lang ang alkalde sa bahay, pinapalaki ang ego habang pinapanood ang paghanga sa kanya. At ang susunod niyang krimen ay nangyari nang dukutin siya ni Mabel. Kung di mo pa napapanood ang video tungkol sa mga krimen ni Mabel, ilalagay ko ito dito sa card para mapanood mo pagkatapos ng video na ito. Dahil hinahabol siya ng konseho ng mga hayop, nagmaneho siya ng parang baliw para mailigtas ang sarili. Ngunit sa huli, akala niya ay panaginip lang ito. Nagpa siya siyang hindi nahawakan ng manibela at hinayang lumipad ang sasakyan. Inilalagay sa panganib ang mga hayop na kasama niya. Kasama rin ang krimen ng mapanganib na pagmamaneho na pwedeng magdulot ng 6 na buwang kulong at $500 na multa. Pabayaang pagmamaneho dahil sa pagbitaw sa manibela at pagsasabing panaginip lang yon. Magreresulta sa 3 buwang pagkakakulong at dagdag na $500 na multa. Sa huli, ang paglalagay sa panganib ng buhay ng iba ay nagdudulot ng 1 taong kulong at $1,000 na multa. Pero sa kabutihang palad, halos walang tao noon sa kalsadang iyon. Kaya, ang mga krimen ni Alkalde Jerry ay kinabibilangan ng pandaraya sa kalikasan, pagsira ng protektadong tirahan, pinsala sa mga hayop sa kagubatan, pang-aabuso sa kapangyarihan bilang opisyal, mapanganib na pagmamaneho, pabayang pagmamaneho, at paglalagay sa pangalib ng buhay ng iba. Ang kabuuan ng kanyang sentensya ay 22 taon at 9 na buwan. $561,000 na multa. At bukod pa ron, matatanggap din niya ang parusang agarang pagtanggal sa kanyang posisyon bilang alkalde. Bawal humawak ng posisyon sa gobyerno at obligadong bayaran ang pagpapanumbalik ng nasirang tirahan. At malaking posibilidad ng utos ng korte na permanenteng ipahinto ang expressway construction. Ang konseho ng mga hayop. Si Ray George mismo ang nagbabala na may madilim na bahagi ang konseho. Pero hindi namin inasahan na magiging mga terorista silang lahat. Nantawagan ni Mabel ang konseho ng mga hayop para humingi ng tulong tungkol sa alkalde, lahat ay nagkagulo. At naintindihan nila na dahil ang alkalde ay nagbabanta sa tirahan ng bawat isa sa kanila, ang pinakamainam nilang gawin ay patayin siya. Ganoon sila kadiretso na umabot sila sa antas ng sabwatan laban sa alkalde, na magreresulta sa multa na $10,000 bawat miyembro, kaya abot ito sa kabuuang $50,000. Tandaan natin na siya ang hari ng mga ibon, ng mga amphibian, ng mga reptilya, ng mga isda at ng mga insekto. Bukod pa sa habambuhay na kulong sa bawat isa sa kanila. Matapos tumanggi si Mabel na patayin ng alkalde, sinubukan ng konseho na hulihin siya sa dahas,
kasama si George na nagdulot ng mapanganib na habulan at nasira ang robot na kuneho at ibon ng mga siyentipiko. Kaya nagkaroon ng tangkang pagdukot na hinatulan ng 20 taon na pagkakakulong at $10,000 na multa. Kriminal na pagbabanta dahil sinabi rin nila na dudurugin sila na magreresulta sa 5 taon na pagkakakulong at $5,000 na multa. At sa huli, sinira nila ang mga robot ng mga siyentipiko na magreresulta sa multa na humigit kumulang $50,000 para sa pinsala. Doon naging mas delikadong sitwasyon dahil sa pagtugis kay Alkalde Jerry, gumawa sila ng iba't ibang manyobra para mahuli at patayin siya. Umabot sa punto na inihagis nila ang pating sa sasakyan niya at naging dahilan ng banggaan ng mga siyentipiko na muntik ikamatay nila. Dahil sa tangkang pagpatay na ito, bibigyan sila ng sentensya ng 20 taon sa kulungan at multang $10,000. Bukod pa sa mapanganib na ginawa nila gamit ang pating, madadagdagan pa ng 5 taon sa kulungan at $5,000 na multa. Sa huli, muntik mamatay ang mga siyentipiko dahil sa kanila kaya nadagdagan ng 1 taon sa kulungan at $1,000 na multa. Mula rito, pagkatapos bumangga si Mabel kasama ang alkalde, sinubukan nilang tumakas. Pero nahuli ng mga siyentipiko si Mabel at pagkatapos, hinuli at dinukot ng konseho silang lahat. Pagkagising nila, nasa laboratorio na sila at tinatakot nila ang mga siyentipiko para pagawain ng robot na kamukha ng alkalde. At dito nagsisimula ang plano nila na gamitin ng mga pandinig na aparato sa mga tao. At pati na rin magdulot ng pinsala sa utak at ikamatay ng mga ito. Kaya dahil sa pagdukot na yon, pagkakait ng kalayaan, pang-ingikil, pagbabanta ng krimen, terorismo, pamimilit, sabwatan at paggamit ng mapanganib na sandata, mapapatawan sila ng sentensya ng 63 taon sa kulungan at $305,000 bukod pa sa 2 habambuhay na pagkakakulong. Sa madaling salita, ang konseho ng mga hayop ay may mga kasong sabwatan para pumatay na kinasasangkutan ng ilang miyembro, tangkang pagdukot, pagbabanta ng krimen, pagsira ng teknolikal na ari-arian ng 2 robot, tangkang pagpatay, pag-atake gamit ang mapanganib na bagay, paglalagay sa panganib ng buhay ng iba, pagdukot sa maraming biktima, at ilegal na paggait ng kalayaan. Kriminal na pamimilit, sa pilitang paggawa, terorismo sa loob ng bansa, sabwatan para sa malawakang pagpatay, paggamit ng mapanganib na sandata para magdulot ng malawakang kamatayan. Na nag-iwan sa atin ng kabuuang hatol na 109 taon ng pagkakakulong, 3 habang buhay na sentensya, at $436,000 na multa na hahatiin sa mga miyembro ng konseho. Kaya oo, ang konsehong hayop ay hindi lang sinubukan iligtas ang kanilang tirahan, kundi nauwi rin sa pag-iipon ng sapat na kaso para makulong ng ilang buong buhay. Si Haring Titus. Masasabi kong si Haring Titus ang tunay na kontrabida sa pelikula dahil siya lang talaga ang may masamang balak mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil pagkatapos mismo patayin ni Mabel ang kanyang nanay, sobrang natuwa siya dahil sinabi niyang hinihintay niya ang sandaling maghari siya ng tama. Siya ang mas nagpilit na magkaroon ng plano para wasakin ang mga utak ng tao. At ito ay maituturing na terorismo, sabwatan para magsagawa ng malawakang pagpatay, pag-uudyok na pumatay, at paggamit ng mapanganib na sandata para magsagawa ng pagpatay ng lahi. Dahil pa lang doon, may 2 habang buhay na pagkakakulong na siya, 30 taon sa kulungan at multang $280,000. At siyangga pala, tandaan natin na siyang pumasok sa robot na katawan ng alkalde para linlangin ang lahat at mahulog sila sa bitag para iprito ang kanilang utak. Kasama na rito ang pamemeke ng pagkakakilanlan, panlilinlang sa publiko at pagnanakaw ng ari-arian hindi lang ng robot kundi pati na rin ng cellphone ng alkalde. Idadagdag pa rito ang 8 taon at 6 na buwan sa kulungan at humigit kumulang $50,000 na multa. Sa kabuuan, si Haring Titus ay nakasangkot sa mga krimen ng domestic terrorism, sabwatan para magsagawa ng malawakang pagpatay, pag-uudyok na pumatay, paggamit ng mapanganib na sandata para magdulot ng malawakang kamatayan, pamimeke ng pagkakakilanlan ng opisyal ng gobyerno, panlilinlang o panloloko sa publiko, pagnanakaw ng personal na ari-arian at pagnanakaw ng eksperimental na teknolohiya na nag-iwan sa atin ng kabuuang hatol na
2 habang buhay na pagkakakulong. Taon at 6 na buwang, karagdagang pagkakakulong. 330,000 dolyar na multa. Pero sa totoo lang, nakaligtas siya magbayad para sa lahat ng ito dahil kinain siya ng haring palaka. Sa madaling salita, kailangan ko na lang banggitin na ang mga siyentipiko ay nakagawa rin ng ilang mga krimen at sasabihin ko ito ng mabilis kung sakaling kayo interesado. Pinagmulta ang mga siyentipiko dahil pinagamit nila kay Mabel ang teknolohiya ng hoppers nang walang pahintulot. Bilang isang subject ng eksperimento, inilalagay niya sa panganib ang kanyang buhay sa paggamit ng isang aparato na maaaring makaapekto sa kanyang utak. At pati na rin sa habulan na ginawa nila gamit ang kanilang sasakyan habang sinusubukang mabawi si Mabel kung saan nagmaneho sila ng mapanganib. Ito ay ikinokonsiderang paglabag sa mga protokol ng pananaliksik, kapabayaan sa agam, paglalagay sa panganib ang kaligtasan ng isang tao at pabaya o mapanganib na pagmamaneho na magre-resulta sa kanila ng 3 taon at 6 na buwan sa kulungan, 21,000 dolyar na multa. Kanselahin ang proyektong Hoppers at kumpiskahin lahat ng kanilang na-develop na teknolohiya. Suspensyon ng mga permiso sa pananaliksik at pansamantalang pagbabawal ng eksperimento sa tao. Ano masasabi ninyo sa mga krimeng lumabas sa Hoppers? Alam ba ninyo kung gaano karami ang mga iyon? At syempre, huwag ninyong kalimutan panoorin ang video tungkol sa mga krimen ni Mabel na ginawa niya sa pelikula. Makikita namin kayo sa Salamat sa Panonood ng